Good morning mga tropa and welcome back to Entong's World Channel. Dito tayo ngayon sa ating taniman ng mga napier para harvestin itong mga tanim natin kasi matataas na sila. Ang gagawin natin is magsa-silage tayo ulit ng napier grass. Bale itong mga purple napier natin is nabay na rin nating harvestin para may sama natin dun sa gigilingin natin. So ito yung height ng purple napier natin after 3 months. So hindi siya ganun ka-productive unlike dun sa pakchong na napakabilis tumubo. So ito yung kukunin natin na damo para gawing silage kasabay nung pakchong. Tapos yung pinaka-stock niya is gagawin din nating punla. So magdadagdag tayo dito sa area na to para mas marami tayong makuha in the future. And kung mapapansin niyo dito sa aking right side, wala na yung puno ng mangga. So naputol na. Bale, dito, yung space dito, dadagdagan din natin ng napier grass para hindi sayang yung pagka-productive nitong lupang ito. So, ayan, marami tayong pagkukuhanan ng cuttings dito. Bale, ang majority na itatanim natin dito is pakchong. Tapos, kung magkaroon man tayo ng punla nung ating mulato is ipupunla natin dito. So mamaya papakita din natin yung update sa ating mulato grass kung gaano na siya kataas. So ayan, sa mga bago dito sa ating channel, don't forget to like, share and mag-comment na rin kayo kung may suggestion kayo dito sa ating video, and subscribe nyo na rin syempre. So ito mga tropa, no, yung mga napier grass dito is natanim natin last year. So nag-transplant lang tayo, and yung taon na to is pang magto 2 years na to yung nasa area na yon, yung mga pakchong natin. And then ito is 90 days old, mahigit. So ito yung kinalabasan nung pagtanim natin ng isang stock before. Hindi siya ganun karami na unlike dun sa pakchong na once na tinanim mo, matataba yung stock talaga, eh napakarami nung output. So ito, ang napansin natin sa purple napier, hindi siya ganun ka productive. Pero mga nagsasabi, mas mataas daw yung crude protein nito. Hindi natin alam kasi di naman tayo expert sa mga ganitong klase ng pananim. So ang ginagawa natin is kung may bago man tayong nadidiscovering mga pananim, itinatanim natin dito sa likod ng bahay para hindi sayang yung lote. At dahil summer season na naman, ayan, ito yung mga pananim natin. So ito yung tsura ng purple napier. Hindi siya ganun ka purple, medyo may pagka greenish siya. Pero ayan, yung makikita niyo yung mga umuusbong na dahon. Ito, may pagka purple. So ipunin natin dito sa gilid. So yung mga kambing naman natin, hinihintay natin yung buyer kasi may bibili ng mga local breeds natin. May sampa na rin yun ng loob yan. Magbabawas tayo ng mga native natin kasi medyo medyo mag-upgrade na tayo ng mga alaga natin. Kailangan yung mas malalahi na yung kukunin natin. Tapos pala itong pinaka-stock niya, ayan, iwan natin kasi sayang eh. Ayan, ang kinuha lang natin yung medyo malambot na part. So yung mga stock, yan yung gagawin nating planting material. Ito, ayan, yung mga stock niya. So biruin nyo, no, sa isang puno marami kayong makukuha ang stocks. Ayan. So sa mga gusto ng ganitong pananim, punta na lang kayo dito sa area namin, Patalan, Paniki, Tarlac. Bigyan ko na lang kayo ng cuttings. Basta available pa yung cuttings ha. Kung wala na, hintayin nyo na lang, bigyan ko na lang kayo. So bibigyan natin ng free. Yan yung sample na stock. Yan natin just side. Kailangan kasi ma-harvest natin to lahat dahil nga masyado nang matigas yung pinaka stock ng napier grass. So kapag the more na mas matanda yung napier,
nababawasan yung nutrients niya. So ang sabi nila mas maganda yung 30 to 45 days old na Napier grass. Yun yan ang sabi ng mga experts ha. So disclaimer lang, wala tayong hindi tayo expert sa mga tong halaman. Tayo ay nagbabase lang sa experience and then sa mga turo din ng mga nauna sa atin. So mga tropa, bago natin ituloy yung video natin sa pag-harvest ng mga Napier grass, papakita natin yung difference between purple Napier and Pak Chong. So sa Pak Chong, yan, kuha tayo ng isang dahon. Ayan. So sa dahon, itong Pak Chong, tingnan natin yung lapad ng dahon. Mas malapad ng konti ang dahon ng Pak Chong Napier. Ayan o. Ayan. Kumpara natin sa dahon ng purple Napier. So may mga nakikita tayong purple Napier na super purple talaga. Itong nakuha nating Napier is hindi siya ganun ka purple. Ewan ko kung anong explanation doon, pero yun kasi yung nakikita natin sa mga ibang farmers na nagtatanim nito. So ayan yung comparison nila. Mas malalapad yung dahon ng Pak Chong Napier compare dito sa purple. And then sa production naman itong Pak Chong Napier, napakabilis tumubo, tapos matataba yung stalks, unlike dito sa ating purple Napier. So magtitingin tayo ng sample. So hindi naman all the time ganito yung resulta. So ayan, no, hindi naman siya masyadong nalalayo. So merong minsan payat yung stalks, minsan may matataba. And may na-encounter din ako last time na yung Pak Chong na tinanim natin is sobrang taba talaga. Sobrang taba ng puno niya. So yan lang naman yung comparison between purple and Pak Chong. And then sa dahon, ayan, halos hindi sila nalalayo eh. Pero talagang mas angat yung Pak Chong Napier pagdating sa production. Dahil nga ang kailangan natin dito is yung production. Kung sa nutrients naman kasi, yun nga sabi ng iba na nagtatanim nito, mas mataas daw ang crude protein nito compare dito sa Pak Chong. Pero mas pipilin natin itong maraming production kasi ito for after 45 days makaka-harvest na kayo ng inyong ipapakain sa mga ruminants niyo. Unlike dito sa purple Napier kasi napakatagal kong hinintay yan eh. Yung 90 days old na Pak Chong Napier, mas marami yung ma-harvest natin compare dito sa purple. So yan, tuloy na natin itong ginagawa natin dito sa likuran. Bale ito na nga pala yung mga Pak Chong Napier natin. Papakita natin yung height nya. So ayan mga tropa, ang height ko is 5'8". Kung titignan ninyo, yung Pak Chong Napier, pag napabayaan ninyo, ganyan siya tumataas. So depende yan sa lugar ng Pak Chong. Gaya nito dati, may mangga rito. Ang nangyayari pag may mangga, nasisilungan yung Napier. So hindi siya masyadong nakuha ng direct sunlight. Unlike dito ngayon, nakakuha na siya ng direct sunlight. Kaya kung mapapansin ninyo, nasobrahan nung taas niya. So ito yung, ang height ko is 5'8". Lalapitan natin yung pinaka Pak Chong Napier. Gano'n kataas. Ayan, ganito kataas yung Pak Chong Napier natin. Siguro nasa around ano na to, 15 feet. Iba, 12 to 15 feet. Ganyan siya kataas mga tropa. So ito pwede natin kuhanan ng ito, gaya nito, pwede natin kuhanan ng punla kasi maganda siya, tapos matataba pa yung stocks nya. Yung sinasabi natin na may encounter kayong magaganda yung tubo ng Napier grass. So itong mga Napier na to, naglagay tayo last time ng manure plus yung tawag dito, synthetic fertilizer. Kaya maganda yung tubo nya. Ayan, pakita natin ng malapitan para makita ninyo. Ganyan siya katataas. Oh. Ayan. Yung isa nga doon, halos madoble na ng height ko. Pero pag mapapansin niyo, pag tumataas siya, parang payat na yung mga muusbong na dahon sa pinakatalbos niya. Ayan. So yung katawan niya, ito, ganyan kalalaki oh. Oh. Ito, ang tataba oh. Ayan yung comparison natin sa daliri natin. Ito yung daliri ko ah. Oh. Sa pinakababa, mas matataba pa yung stalks niya. So ganyan oh. Isang puno, ganyan yung isang cutting, ganyan yung kakalabasan. Basta maganda yung
pag-aalaga nyo at maganda yung tubo ng ating Napier grass. So pansin natin, dito sa tabi ng nuno sa punso, pag dyan kayo nagtatanim ng Napier grass, napapansin kong napakaganda ng tubo kahit di kayo masyadong naglalagay ng fertilizer. Unlike dito sa part na to, ayan, yung mga pakchong natin dito medyo payat yung tubo. Hindi ko rin alam kung bakit payat yung tubo dyan. Kahit anong lagay natin ng fertilizer, ganun pa rin yung tubo niya. Unlike dito sa part na to, yung malapit sa may nuno sa punso, ayan, yung punso, bahay ng anay, malalaki yung tubo ng Napier, napakaganda. So dito tayo kukuha ng ating cuttings. Ayan o, dami yan. Yung tataba. So tuloy na natin yung ginagawa natin para mamaya magcha-chop na tayo gamit yung ating DIY chopper. And then i-compact natin dun sa ating blue drum, yung mga 170 liters sa drum. So yung corn silage naman natin dun, hindi pa natin bubuksan. Ayan. So mamaya pakain na lang din natin sa mga alaga natin. Unahin natin dito sa right side, tapos punta tayo sa left side. So unti-unti natin kung ano yung makakayanan this day, kasi may 3 araw pa tayo para mag-harvest ito. Mamayang hapon medyo busy na tayo, kaya ngayong umaga inuunan na nating harvestin to. Tapos i-air dry na rin muna natin kasi mataas yung moisture nitong Napier pag umaga. So actually ang time na pag-harvest ng mga nagsa-silage ng Napier grass is around 9 to 10 AM kasi yun yung direct na yung araw. So tayo inumpisan natin ng 7:30 para mas marami tayong ma-harvest ngayong umaga. Ayan. Kahit hindi sabay-sabay yung edad nito, i-silage natin. Kasi mayroon yung edad na applicable for silage. Yung tawag nga ni yung sa Cotabato, ang sinasilage silang Napier is 60 days old. So kailangan may edad talaga. Yun yung applicable for silaging. Tara. Ito sa part na to, matataas yung Napier natin. Yun lang, medyo masukal. So tignan-tignan din natin kung may mga ahas kasi mahirap na. Baka tayo ay matuklaw. Check natin yung area para malinisan na rin kasi masyado nang masukal dito. Mga tropa, tignan nyo to, sample yung stock ng Napier. Ito, taba oh. Pataba pa sa daliri ko. At ayan nga mga tropa, no, ito pa lang yung ating na-harvest. Ayan, dito sa purple Napier. Tapos yung pakchong dito. Bale, mapapansin niyo maikli yung putol natin dahil nga yung mga stocks niya inipon natin dun sa may nuno sa punso. So dito sa may right side, yun pa lang yung na-harvest natin. Medyo terik na kasing araw at mainit na. So i-continue natin ito bukas. Tapos unahin natin i-chachap itong mga nauna nating hinarvest. So siguro naman kakasya na ito dun sa 3 maliliit na drums. Nga pala, may mga available tayo dito na mga bisiro, yung mga pour out natin, mga bulugan. Tapos meron tayong mga local breeds na may stud na ng Anglo-Nubian. So sa iba kasi yung may mga stud na yun, minsan hindi na nire-release. So tayo i-release natin kasi kailangan nating mag-out talaga ng mga inahin na native. Pero yung mga native na yon, pag nanganak yon, magaganda yung mapuproduce doon. Kagaya nung inahin natin na isa, nakapag-produce ng triplets na F1 Anglo-Nubian. So yung mga Anglo-Nubian na yon, malalaki na rin yung bulas nila.
Tapos yung mga tenga nila is medyo bagsak na. So ito pa yung mga natira oh. Yan. Tapos mayroon pa dun sa bandang likuran. Ito libot pa tayo dito sa likod. Ito yung nabanggit ko kanina na sa part na to hindi maganda yung tubo ng nipper grass. So kahit anong alaga natin, hindi tumataba yung stalks niya, unlike dito sa may right side. Yung pinakita natin kanina, matataba yung stalks. Yan, dito sa malapit sa nuno sa punso. Yan yung mga stalks niya matataba. So hindi natin alam kung ano yung reason doon. Pero napapansin ko, basta talaga nakatubo siya sa nuno sa punso. Gaya nito, dito rin sa nuno sa punso nakatubo. Bali tinambak lang natin tapos tumubo na. So ayan yung mga stalks niya oh, medyo matataba. Ito guys, hindi pa ito napapatubigan ha. So hindi natin alam yung explanation diyan eh. Because dahil sa clay yung ano, siguro gustong-gusto ng nipper yung clay na lupa, kaya ganyan yung tubo. Ayan, dito tayo sa likod pa, pakita pa natin yung ibang mga nipper na i-harvest natin. Kasi napakainit na mga tropa, kaya tigil muna tayo sa pag-harvest. Lalo mag-isa lang tayong nangunguha ng nipper. So ito, ayan, meron pa dito. Yan pa yung ibang i-harvest natin. So ito, makakapagkarga pa siguro ng 170 liters na drum. More than pa siguro dahil nga marami-rami pa ito. Plus meron pa dun sa gilid. So marami tayong pag-harvestan. Kailangan na rin natin isang ikat kasi nga tumitigas na yung pinaka-stocks niya. So pag matigas na yung stock, hindi na rin masyadong gusto ng kambing yan. Dito sa right side naman natin yung mga yellow corn na malapit nang i-harvest. Medyo hindi maganda yung tubo niya dahil napeste nung nakarang tagulan. So ayan yung yellow corn. So mga pangpakain din sa livestock itong mga to. Ayan, yellow corn. Gagawin nila dyan, gigilingin, tapos saka ibibenta. So hindi ko alam kung magkano yung per kilo ngayon ng yellow corn. So gamit na ng motor para hindi masyadong mahihirapan na buhatin yung mga nipirgas. Kahit pa kunti-kunti at least mas mabilis. Ito yung mga na-harvest natin, no. Tapos dito pa sa baba yung iba kasi nga hindi nakasya dito sa itaas dahil meron ding kamote na naka-stack. So ayan, may mga kamote pa sa ilalim. Pero ang gawin natin dito, air dry muna natin, saka tayo mag-chop gamit yung DIY chopper. Tapos i-sealed natin dun sa ano, plastic drum, plastic 2 drum. So meron tayong 170 liters plus yung maliliit. So unahin natin yung maliliit para just in case man, or mali, unahin pala natin yung malaki, yung 170 liters. And pag nagkulang, saka natin dadagdagan. Kasi ito, mataas pa yung moisture content niyan dahil nag-umpisa tayong magputol ng mga nipir kaninang 7:30 ng umaga. So basa pa yung mga dahon-dahon niya. So
So ayan, naghalo na rin yung purple napier pas yung pakchong napier. So, kaya naman nang gilingin to nung ating DIY chopper eh. Bali ang iniwan natin is yung mga stock na pwede natin gawing planting material. So ayan yung mga pagkain nila. Tapos slipin natin yung mga kambing natin. Ito yung mga asola natin mo. Napakatagal na pero productive pa din. So dalawang pond lang yung available ngayon na pinagkukuhanan natin. Kasi itong isa is nabutas. Ayan, nabutas siya. So hindi natin alam kung paano nabutas. May pako ba sa ilalim or dahil sa init ng panahon. So dito naman nagpula din tayo ng Madre de Agua na ilalagay natin dito sa palibot ng pen natin. So ito yung pen. Yan, maglalagay tayo dito sa paligid niya ng mga tanim para pang shade na rin. Sa sobrang init kasi ng panahon, kadalasan hinihingal yung mga alaga natin. So ayan yung update sa ating kulungan. Yung iba nakawala, iba nasa bukid na. So ito yung ating bulugan, tapos yung mga local breeds. Ayan. Aray ko. Ayan. Yung mga kambing natin. So na bubusog sila sa kamuting baging. Pero paalala lang, huwag niyo munang susobran sa pagpapakain ng kamuting baging kasi may mga cases talagang tatay sila na malambot. Kasi itong kamote is tulad sa tao, di ba? Alam niyo na pag nasosobrahan. Ayan, ito yung ating upgraded update sa kanya. Ito yung dumalaga. Ayan, Tenga. Anak ni Tenga. Ito yung anak pa ni Tenga, kaso bulugan yung lumabas. Ayan. Maliit pa siya, kulang pa sa height. Ayan, yung iba nandun, pasukin natin. Hindi pa tayo nakapaglinis dahil inuna nating mag-harvest ng napier grass. Ayan. So ito yung kanilang kulungan. Bakante dito sa loob pag umaga. Tapos yung mga hybrid natin. Ayan. Possible buntis na rin to si Mikmik. Tapos yung nanay niya hindi pa naman na-stud. So later on papaliguan natin sila. Dahil mamantsa na yung katawan. Tapos possible na may kuto na tong mga to. Matagal lang din napapaliguan eh. So, ayan. Update sa kanila. Tapos ito yung mga P0 na upgraded dito. Ito for sale din itong mga to. Ayan. May mga for sale dito. So i-out natin yung mga mangilan-ngilan sa kanila kasi mahirap din mag-asikaso pag pag sobrang dami. So kailangan natin ng source pa ng ipapakain. Mga for sale itong mga to. Mga malalapit dyan, pandikitar lang. Medyo payat nga lang iba. Tingnan nyo yung height nung ni Tamtam versus dun sa kapatid niya sa tatay na local breed yung nanay. So ito upgraded, tapos ito yung mas mataas ng lahi ng Anglo. So yung nanay niya is F3 Bower, tapos si Tenga is purebred Anglo Nubian. So comparison natin, ayan, tingnan sa katawan pa lang tsaka sa height, mas lamang na talaga yung mataas na lahi. So tignan nyo to, magti 3 months old pa lang to pero laki na. Ito mag-iisang taon na pero yung height nya so ayan ang disadvantage ng talagang maliliit. So kailangan talaga nag-upgrade tayo ng mga alaga natin. Sana buntis na to, no? Hinintay na natin siyang mag 1 year old para mas magaling sa mag-alaga ng anak niya. Kasi minsan may mga nag-breed na masyadong maagal yung pinapasamba. Ang nangyari, hindi niya masyadong maalaga ng anak niya. Yan, so dito continuation nitong pag-harvest natin ng mga napier grass. Mainit-init na naman pero
tsagayin natin ituloy yung pagkuha natin ng napier para ma-silage na rin natin. So yung kahapon yung nakuha natin is naka air dry na, and itong mga to is medyo fresh, so sakto lang naman. Pag pinaghalo natin yan, sakto lang yung moisture content niya. So maganda talaga pag air dry muna sana natin to. Yun nga lang, makukulangan tayo sa oras. So pag i-ferment natin ito, magpe-ferment naman talaga kasi na-try na natin to before. So yan yung mga isusunod natin na harvestin. Dito ng pag-harvest natin. Diba dito hindi nakasagad na? Kakatapos lang nating mag-harvest sa likod. So yung second batch nakuha na rin natin. Tapos ito yung kahapon. Ayan, air dry na natin. Kasama yung nandun sa baba. Plus yung drum naman natin na gagamitin is ayan, nakataob siya para yung tubig niya before at least matuyo man lang sa loob, kasi hindi natin pwedeng silage yan na may tubig kasi masosobran yung basa ng nature gas. So ito pa yung iba additional, tatansahin muna natin, hindi muna natin hinarvest lahat dun sa likod kasi para yung sobra is pwede pa natin ipakain ng fresh sa mga alaga natin ruminants. So ang plano natin before, maglalagay tayo ng darak na D1, yung pinong-pino. Yun nga lang ang problema, naubusan tayo dun sa bilihan ng D1. Kaya ang gagawin natin ngayon is pure napier na lang muna plus yung molasses. So try din nating lagyan ng asin kasi yung iba naglalagay din ng asin para ma-ferment. So kanya-kanya na ano yan, kanya-kanya ng diskarte pagdating sa paggagawa ng silage. Tayo ang ginagawa lang natin is yung ginagawa ng ibang farm. So subok na nila yung ganitong proseso ng paggawa ng napier silage. So ito yung mga stock natin ng kamote plus yun nandun. Kung aasa kasi tayo sa kamote lang, hindi rin masyadong maganda dahil nga ang kamote is nagiging cause minsan ng pagiging basa ng dumi nila. So pwede ang kamote basa yan, ganyan, air dry mo. Pero pag yung mataas pa yung moisture content niya, yung medyo sariwa pa, ang mangyayari is may possibility na magtae yung mga alaga natin. By the way, kahapon pala nakapagbenta tayo ng mga kambing natin, yung mga local breeds, yung mga available natin na buntis. So ayan, dito tayo sa kulungan. Andito yung mga natirang kambing natin. Medyo makalat pa kasi inuuna natin yung paggawa ng silage. Gawa nga ng pag ginabot tayo ng hapon dito is mahihirapan tayo. So yung mga natira, ito yung mga hybrid natin. Plus yung nandoon, yung mga local breeds natin. Tawagin natin. Me! Yeah, tinira natin yung ibang buntis. Kasi itong mga to, malapit ng mga anak, kaya diyan ang mga upgraded plus yung native buntis yan. Ito yung anak ni Tenga. Medyo madumi pa guys ha, hindi pa tayo nakapaglinis. So yung ipa, dadaanan din natin mamaya doon sa punuhan ng palay. So yung ating anglo, kinulong muna natin kasi masyado siyang aggressive. So yan yung mga natira. Isa, dalawa, tatlo, apat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parang ano lang, less than 20, less than 15 yan. Yung mga kambing natin. So yung iba, buntis. Yung iba, pangkatay natin yan pag may okasyon. So ito. Pangkatay yan, mga bulugan. Ang ititira na lang natin talaga yung mga gusto nating alagaan kasi ito, subok na yung mga ito. Ayan, tulad yan, nanganak yan last time, dalawa. First time niya mga anak, dalawa. So hanggang ngayon, pinapadede niya pa rin. Ilang buwan na yung mga anak niya. So yun yung gusto natin, yung magaling mag-alaga ng mga bisiro. Ayan, kasi ito yung ating bower. So naka-set up na yung ating gagamitin na forage chopper. Ayan, so
DIY forage chopper yung gamit natin. 1.5 horsepower na makina ng tubig. So malaking tulong yan sa atin kasi every time na mag-harvest tayo ng nipper grass, nagigiling natin, walang sayang. Minsan nagpapakain tayo ng sariwang nipper, minsan ginagawa nating silage. So umpisa na natin. Ay, kulang pa pala ng stage. So meron tayong subscriber pala na nagtatanong before kung paano yung setup ng ating forage chopper. So ito, papakita natin yung mismong blade, tapos yung makina. Ayan. Sa makina, gumamit ng 1.5 horsepower. Ayan. Yung lumang Jetmatic. Tapos, naglagay siya dito ng switch. And, ito naman yung pinaka papasukan natin ng forage chopper. So, pagpasok natin ng forage chopper dito, habang umiikot yung blade niya, ito, pinapanday niya to eh. Habang umiikot, dyan tatama yung pinaka nipper grass natin. So, hindi siya gaya ng mga commercially na nabebentang mga forage chopper na pwedeng adjust yung cut size. So, ito, hindi pantay-pantay. Pero, ang kagandahan naman is parang sumasakto na rin siya sa 1 inch. So, pwede na natin itong pagtyagaan kung talagang pang backyard yung kailangan ninyo. So ito, may setup siya dito, blade, yung makina, ayan, habang umiikot. Tapos ito, pinaka shield niya para just in case man na pumalya yung blade niya, hindi tatalsik sa mga user ng itong chopper na ito. So ayan, umpisa na natin mag silage. Sana nakakuha kayo ng idea nyo sa forage chopper. Kung gusto nyo palang magpagawa nito, available kay Sir Leo Mark Kaliwat. Ayan, lagay na lang natin yung pangalan niya dyan sa screen. So, ito sariling makina natin before, kaya medyo nakatipid tayo. Pero pag sa kanya manggagaling yung makina, syempre babayaran yung makina plus yung kanyang labor. Ayan, so umpisa na natin ang pagsa-silage. Ayan, so usually mag-isa lang tayong nagsa-silage talaga. Kasi, kaya naman, hindi naman siya ganun kahirap gawin. Plus, magiging exercise na rin natin. So, ano natin? Meron tayong extension dito na gamit. Kalimutan natin yung lock. Kailangan may lock pala. Para na hindi delikado yung makina namin. Yan. Okay, let's G. Let's G. Yan mga tropa. So, natapos na natin yung mga naka-air dry na i-chop. So, ito yung resulta. Ayan, may mga maliliit, malalaki. Ito yung sinasabi natin, hindi pantay-pantay yung cut size niya. Pero, pwede ng silage ito. Ayan. So, ilalagay na natin sa blue drum para ma-imbak na.
Ayan, so as usual, lalagay pa rin natin yung ating na-chop na napier sa loob. Last, dadagdagan natin ng molasses. Ayan, try din natin lagyan ng asin. Mamaya. So, ayan. Lakas tayong pang pang compress yung kahang. Ipunin natin ng konti, mga banda, mga 1/4. I-compress. Wala tayong kasamang magko-compress kaya medyo ma-proseso sa ngayon. So ito, after 21 days or siguro mga 2 months, kasi ngayon harvest season ng mga kamote. So marami pa namang pagkain yung mga alaga natin. Kaya ito pwede natin buksan after 2 months. Pag talagang summer season na. Pero syempre kailangan compacted para mawala yung hangin sa loob. So ayan, nalagyan na natin ng napier. Tapos i-compact natin. So, kailangan talaga compacted siya. Layer by layer nating lalagyan ng molasses ito para mas maganda yung pagkaka-ferment niya. So, body weight ang ginagamit natin para mag-compact. To make sure na walang hangin sa loob. Yan mga tropa. So, na-compact natin yung first layer. Ngayon, lagyan natin ng molasses yan para mas maganda yung pagkaka-ferment niya. So na-try na natin yun and mabango siya. Mas mabango compare pag wala kang nilagay na molasses. Kasi ito napier grass to ibang-iba siya sa corn. So kailangan talaga lagyan natin ng at least molasses man lang ito. Yan, next step natin, lalagyan natin ng molasses. So konti-konti lang lalagyan natin. Papaikutan lang natin. So ito ginagawa natin layer by layer. Yan, okay na yan. Konti lang. So after nyan, yung process hanggang sa mapunot dito sa ibabaw. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Mga tropa, may mga sobra pa tayo. Ang gagawin natin dyan, try natin kung mapupunin yung isang drum na maliit. Ayun. Ito finished product natin. Sealed na yan. So ilagay natin siya sa malilim na lugar lang. Kasi summer ngayon, mahirap pag naarawan itong mga corn silage or napier silage natin. So pag gumamit kayo ng drum, mas safe siya or mas maganda yung pagkaka-ferment. Unlike kasi dun sa mga naka plastic bag, ang problema kasi dun nape-penetrate ng UV ray. So kahit ilagay nila sa yun, minsan nasisira kung hindi man mabutas yung mismong pinakabag.
yun, nare-penetrate ng araw. So imbis na mag-ferment siya, ang nangyayari, nag-decompose. Kaya mas prefer natin itong mga blue drum na ganito, matibay. Tapos ayan, nakasil talaga, may lock pa siya. Yan mga tropa, tapos na tayong mag-silage. So nagpainom naman na tayo ng tubig na may molasses dito sa ating mga alaga. So ito yung F3 nating blower, nahin. So possible na nasampahan na rin ito ng ating anglo. At yung iba nabenta natin kagabi. So ito na lang natira sa ating mga alaga na local breed sa upgraded. Benta na natin ito, mga buntis. So buntis, tsaka yung brown buntis yun. So hihintay na lang nating mga nakulit. So ito naman yung ating Anglo-Nubian cross sa F3 na bower. So ito yung ginalabasan, wala pang 3 months old. So 2 buwan mahigit pa lang ito, pero kita nyo napaka laki. Oh, yan, napakalaki nya. So mataas na breed na rin ito, bulugan. So sa mga interesado, pag-usapan natin to for reservation. Ayan, oh. Tapos ito yung ating F4 bower, si Mikmik, na ma-stud na rin ng Anglo-Nubian. Tapos ayan, ito yung sumobra sa ating chinap, kaya ibinigay na natin sa mga alaga natin. Ayan. So ito rin yung mga alaga nating manok. Yung iba nandun pa sa labas. Check din natin yung mga inumin nila kasi mainit ang panahon. Pagdating at may tubig. Ito yung ating Japanese bantam na binatilyo. Parang talisay, medyo may halak siya ngayon. Short legs. Hindi pala halak. Talagang nagbibinatilyo lang. Japanese bantam. So yan tayo dito binatilyo. Ito pure white. Possible na gawin nating breeder. Napakapugi. Tapos yung hinahin natin, ayan, dumalaga. Dumalaga. Parang ibon, no? Napakalit. Tingnan yung paa. Ikli. Parang laruan lang eh. Ito yung gusto nating dumami din kasi magandang pang display sa bakuran. Tapos dito sa kabila, mayroon namang kakapisa. May mga Japanese bantam dito, itim ang kulay. Team CCO. Japanese bantam, pinapisa sa native. Liit. Yan. So magpapakain din tayo ng mga manok. Pagkinalit sila. Huli tayo ng isa. Tinulong na ako. Aral na. Wala mo. Yun na. Mga upgraded na ito mga ito. Native cross sa Orpington at sa Rhode Island Reds.
So yun lang muna ang ating video for today mga tropa. Sa mga interested pa na magpa-reserve ng ating backlink, so PM nyo lang ako. Tapos meron din tayong stud service ng Anglo Nubian. So kinulong muna natin siya kasi masyadong agresibo, kawawa naman itong mga inahin. And meron din tayong mga available na Japanese Bantam kung gusto nyo bumili. So shoutout sa ating mga subscribers na palaging nanonood dito sa ating channel. Sa mga bago naman, please subscribe and hit that notification bell para updated kayo sa ating mga next upload dito sa channel natin. So thank you very much guys. Happy farming and ingat po kayo lahat. Bye!